biro lang. May naobserbahan kayo sa first reading? Sa first reading po, yung mula sa Lumang Tipan, kasi nasa ordinaryong panahon tayo po. Nakita natin nga ang sa Lumang Tipan, yun, ito na, isang libro sa Lumang Tipan, itong hari. Di ba nandoon yung panauhin ni Propeta Elias, tapos nagdasal siya sa Panginoon. Inutosan kasi siya magdasal sa Panginoon laban sa itong hari na Akab. So, sa buod mga kapatid, sa Old Testament, hindi lang sa itong pagbasa na ito, talagang kung ano, malupit, no? Pag siya malupit, parusa agad ang Diyos. Ano sa tingin niyo mga kapatid? Di ba po? Ganon siya. While dito sa ating Ebanghelyo, okay, salungat, no? Hindi po. No? Ang Diyos po ay sa Panginoong Hesus, bilang Diyos, ay siya pong nagpapala. No? Ibig sabihin, hold on everything na walang parusa. Pagpapala po, no? Kung matindi, no? Nakita niyo yung comparison na ganon? Hello? Amen po, amen. Okay. Yun ang malaga na maobserbahan natin sa dalawang pagbasa. Opposite direction ito. Okay? So, ngayon, anong kuha natin? Anong pinaka mapupulot natin dito? Ibig sabihin, titingnan lang ba natin, babasahin ang Lumang Tipan, tapos hindi wala tayong mapupulot din doon? Sa pagka-stricto ng Diyos, no? Yung mga ganyan, sa magitan ng propeta. Ganun ba talaga? At dito na lang tayo sa New Testament o New Testament na lang tayo, New Testament lang tayo. Ganun ba talaga? O mayroon tayong mapupulot din sa Old Testament? Okay, anong mapupulot natin sa Old Testament? Tingnan natin kung mayroon ba tayong makukuha. Sinabi nga doon nga, nagdasal si Elias na wala nang, wala nang ulan. Kahit nahamog, imagine ka. Tuyo talaga. Ano yung sa atin? Ano yung sa galing sa Espanyol sa atin, sa Pilipinas? Ang tagtuyo, ano yun? El Nino. El Nino, imagine. So talaga, no? Tuyo talaga ko karimat. So, tag-init na naman, El Nino na naman ito. So, yung mga ganyan. So, El Nino. Ito. So, parang hatol, no? Parang hatol, parang parusa, kinukonsensya, yung mga pagpakonsensya ng Diyos, no? Sa kalagayan sa bansang Israel. Dahil sa mga kasamaan, no? Nakita nyo, may mga kasamaan talaga. Tumalikod kasi. Mga bumaling sila sa Diyos-Diyusan. At kakaiba na ang kanilang landas na sinusunod, no? So, panay na lang sa kanilang masusunod, hindi na ang kalooban ng Diyos. So, yun. So, yun ang makita natin na, wow, parang hatol, parang parusa agad, no? Yung mga ganyan. So, sa pangyari iyon sa Old Testament, makita natin mga kapatid na hindi pala, hindi pala, no? Parang ganun lang. Ang punto lang diyan na gabay, no? Ginagabayan naman sila ng Diyos. No? Ginagabayan naman sila ng Diyos. Sa paggabay ng Diyos na ito, ay naawa naman ang Diyos. So, ang pakisabay, presensya, gabay ng Diyos. Teka muna, kasi may dumadaan. Okay, so yun po. Ano pa ang makita natin na una, ginagabayan naman sila ng Diyos. Hindi naman sila hinayaan na mawala o nila. Kaya pinili pa rin sila, no? So sa halip na masama na ginawa nila, sinalungat nila ang Diyos, hindi na sila tumugon. Nandoon pa rin ang paggabay ng Diyos bilang piniling bayan, no? Yun. So unang-una gabay. So yun ang makuha natin. Ngunit yung gabay ng Diyos ay kailangan agad ng tugon. Okay? Kasi yun ang requirements eh. Gumagabay nga, may guidelines. Magpahamak ka ba? Yan, ayaw ng Diyos yan agad. So, kung hindi tayo tumugon, hindi ka rin hayaan na mapahamak. Parang nag-appear, ang lahat ay parusa. Okay? So, nandyan ang gabay, nandyan din ang providensya. Providensya, ano bang providensya? Yung tulong, no? Tulong awa at awa ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay matapat. Matapat sa kanyang, ang tawag ng pangako na itong pinili ng bayan Israel, hindi niya hayaan
na mawala lamang. Okay? So, gabay, mga tulong at awa po. Yun ang makuha natin. Pero hanggang na lang doon kasi kung liliko sila o kabilang daan o sasalungat sa Diyos, talagang agad, parang bigyan sila ng parusa, hindi pala. Ayaw ng Diyos na mapahamak at may layo, talagang sa kanilang mga masamang ginawa, kasi alam niyo mga kapatid, o alam natin na sa lohika, kung ano mang nangyari sa iyong buhay, sa iyong health, sa iyong pamumuhay na yan, ay sometimes mula din yan sa ating ginagawa. Okay, ganun po ang sa Israel. Ay ginagabayan nga, tinutulungan, inawaan ng Diyos, ngunit ginawa nila ang kasamaan. Ang kasamaan na iyon ay sila pa rin ang nagpapahamak sa kanilang sarili. So ang sa Diyos, parang sa mga tao, ay pinaparusahan akong sa ng Diyos. Hindi kusa mo yang kusa na lang iyan bumabalik sa iyong resulta na pangit na ginawa. Okay? Yun po. Ang sa Diyos talaga ay gumagabay na hindi tayo mapapahamak. Okay? So matindi, no? So this is a very, ang tawag doon, keen, no? Keen, look into the reading, no? Yung sinabing matalas ng pagbasa natin sa pagbasa sa unang pagbasa, kasi nandoon yung very negative approach ng mga readings, pero hindi pala. Na mas matindi ang tulong gabay ng Diyos, ibig sabihin nakakahigit pa sa sinabing kasamaan, kasi hindi hinayaan na mawala na lamang at hindi matuntun, maiwaksi ang kasamaan ng mga Israel, at ito ay binawi naman. Kasi dahil sa pagdasal ni Elias na yan, yes po, maiwaksi lamang at matuntun uli ang kanilang direksyon sa buhay. Okay? So ganun po ang pero dito naman, balik tayo sa ating New Testament, punta tayo sa Gospel, lahat ng pagpapala. Okay, lahat ng pagpapala. So, yun, matindi, no? Kung tayong pobre, wala nang ibang inasahan, talagang ang Diyos ating inasahan, ang tawag doon, nasa kaharian ka ng Diyos kasi bumabalik ka sa Diyos. Ang punto lang doon, yung wala ka ng ibang inaasahan. So, ibig sabihin, ang pobre kasi sa gospel, mayroong pobre na byuda, mayroong pobre na mga bata, mga pobre na may mga sakit, may ketong, ibig sabihin mga mahina sa lansangan. So, pag sinabing mahina ka, wala kang magagawa, ano lang ang mamutawi sa iyong bibig? Talagang babalik at tatawag sa Diyos. Kaya nga ang Diyos ay nandiyan. Okay? Kaya nga ang Diyos nandiyan. Para sa mga ganyan. Ngayon, okay, sa ating pagbabalangkas, sa atin ngayon, pag hindi ka diyan, ibig sabihin, mayroon ka namang sapat na kakayahan, hindi ka naman masakitin, mayroon kang health, at mayroon kang kalakasan. So ano ngayon? Hindi ka ba, ito na tanong, hindi ka ba pinagpala rin ng Diyos? O di ba po? Pinagpala ang walang-wala kasi babalik at tatawag sila sa Diyos. Ikaw, na mayroon ka, hindi ka pa rin nahigit din pinagpala ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin, we supersede, ibig sabihin to think of. So, lagyan natin pangingibabaw na talagang may magandang balita talaga sa Diyos, hindi lang sa mga mahina at walang magawa. Kasi ang Diyos ng kanilang direktang tawagin. Tayo po ay mayroon na, ay mas lalong magpapasalamat at pinagpala tayo ng Diyos. Amen? Ala, nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen, amen, brother, right. So yun ang sinasabi sa mga kuwana, di ba, marami sa YouTube po, mga inspirer, mga influencer na mga speaker. Nakita nyo yung walang dalawang kamay, may dalawang paa lang na maiksi din. Di ba? Pero ang galing na mag-speaker. Galing mag-influensya. Galing mag-encourage. Nakita nyo, kilala nyo yan? Famous yun, nasa YouTube. May kliyang kamay, may kliyang paa, nakaupo lang sa wheelchair. Siro, ang galing, marunong mag-drive aeroplano, matindi. Dali lang po. Marunong kumain, wow. Dali lang po, mama, ho. Ganun. Kuhanin ko lang. Maraming magawa. Nagba-basket making pa, nag-dress making pa. Patay. Sabi ko,
relevant Dali naman lang ito po. balik sa atin, no? Sila ba ay ang pinagpala dito o mas higit din tayong matingin sa ating sarili na lalo tayong papasalamat kasi pinagpala at higit tayong pinagpala ng Diyos. Di ba po? So, what tindi ito? So, yan po, ang walang-wala at tayo'y mayroon na. Okay, babalik at magpasalamat ka sa Diyos, kapatid. Kasi hindi tayo gaya nila, no? Na ang Diyos lang inasahan. Mayroon tayong mga kamay, mayroon tayong mga pa, may intelligente tayo, at higit tayong pinagpala sa Diyos. Hindi, no? So ano ngayon? Ang mangyari sa mga walang-wala at inasahan na lang ng Diyos kasi masakitin, handikapato, hindi intelligente, hindi ka nasnay sa susidad, tayo at mayroon na tayo, Kano itlog na maalat? pupunta tayo together sa langit. Okay, pupunta Dalawa. tayo together sa langit, akyat tayo Kano together sa sa langit. ganito? Iba-iba lang ang adjustment. Ikaw, kapatid, na mayroon ka, kumusta na? Ginagamit mo ba Ganito. ito? Yung pinagkatiwala, ang kaloob sa Diyos Ha? ngayon, sa'yo, nandyan sa'yo, ibinibigay, ibinabahagi mo ba? Tinutulong Isa mo? nito sa kadalawang itlog. Nagmamahal ka ba? Ngunit yung isa, na wala talaga, lahat ay tagtawag na lang ng Diyos, sa Diyos, ay mayroon din silang maibigay. Kaya nga nakita natin sa mga YouTube na kahit nasa kawalan nila, mayroon pa rin silang maibigay. So, kaya nga yung kasabihan, kahit man nawalan ka, mayroon ka pa rin maibigay. At kahit man gaano ka kayaman sa mundong ito, o sa middle class ka lang, mayroon ka rin maibigay. At both po, sa both, may kawalan man, o mayroon ka, o may both po nangailangan sa bawat isa. Matindi, no? So yung pagpapala po, tatay pinagpala. Nakafocus lang sa ating gospel ang patungkol sa mga walang-wala. Okay? Pero tayo po, mayroon na talagang hindi naman ninanais ng Diyos na hindi tayo magpuri, magpasalamat, magbalik pasalamat tayo sa Diyos upang hindi naman niya kailangan po. Ito yun, hindi naman kailangan kasi nakulangan ba ang Diyos sa kapurihan, karangalan? Hindi naman. Tayo lang ay marunong magbigay sukli na lang na at least magsabi ka, Mama, dalawa na Diyos, ako. salamat Diyos kasi hindi ko itong gawa, sa iyo itong gawa, sa iyo itong awa. Okay? Ngayon, hindi naman ito manatili Phase 1 annex ako, ha? babalik ng kusa iyan Phase 1 annex. mula sa Diyos para sa iyo. At kasi mapagbigay ka at marami ka pang mamahagaan Oo, dito na lang. sa iyong Hindi ka na buhay, dito. sa iyong talento, sa iyong kakayahan, Phase 1 annex ako, ha? mayroon ka, marami ka pang bahagian. Kasi yung sinabing Dalawa sa akin. at umaapaw, yung umaapaw po, Salamat. hindi mo sinasayang. Hindi mo hinulog na lang sa daan. No, lapping sa iyong mga paa at nahulog na ng daan. Alam at nakita ng Diyos kung ano mang siksik-liling umaapaw, hindi mo sinasayang Okay na. ang bahagi. Iniabot mo sa kapwa. So, purihin ng Diyos po sa ating mga realization dito at lahat na ito. Kung mayroon man sila o wala, mayroon talaga tayong bawat isang maitulong. Pagtutulungan po sa iyo. Maraming salamat po. Purihin ng Diyos. Amen. Sige po, gusto magtanong kay Brother Wright. Brother Wright, doon sa lumang tipan, parang nakakukuha ko rin, merong kasabihang na pag hangin ang iyong tinanim, bagyo ang iyong aanihin. Pag tanim ka ng kabutihan, purihan ang iyong aanihin at sigurado ang pagkapala ng Panginoong Hesukristo ang siyang mananaig at siyang matatamo natin sa bandang huli. Parang ganun ang pakiwari ko sa Old Testament. Tayo ang gumagawa ng ating ipapahamak. Samantalang ang Panginoong Hesukristo ay nariyan palagi, ang kanyang pagpapala ay nariyan. Kaya nga bigyan tayo nila ng free will, palagi kung nakakuha ngayon, ay para tayo ang pumili sa ating patutunguhan, sa ating gustong daan. Pero kung talagang tayo maging matalino at gusto natin, pagdating ng araw o pagdating ng ating pagkamatay, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siyempre, ang pipiliin natin ang pagpupuri, pagpapasalamat at pagbibigay at pagbubunyi sa ating Panginoong Hesukristo na may pagpapakumbaba, pagmamahal, pag-ibig na walang hanggan sa lahat ng nakapaligid sa atin. Amen po, Brother Wright. Amen. Perfect. Correct, brother. Correct. Ibig sabihin yung anong yung tinatawag, anong nanihin, yun ang sinabing, another word sa Hindu, yung karma. Babalik ng balik po sa yan kasi yun ang ginagawa mo yun, di ba? Yan ang, kung mag-good ka, kung maganda, mabuti lahat, ay mabuti ng mga anihin. Pero ganun yung sa'yo. So, at dinagdagan eh. So, ibig sabihin na
tayo po'y mamuntawi sa ating bibig na kung anong ating itinanim, hindi lang sa pagtatanim at anihin, kundi mayroong Diyos na nagkalaan sa ating buhay. So, ibig sabihin, may pananampalataya tayo. Okay? Kasi maraming nagtanim dyan, walang pananampalataya. Bumalik lang kaya, sabihan na lang, ay karma yan, bumalik yan sa'yo. So what? Ibig sabihin, walang pananampalataya. Pero pag may pananampalataya ka, kakaiba. Bumabalik yan sa'yo. Pero kahit na bumabalik yan sa'yo, may Diyos pa rin na nilaan na lugar para diyan. Bubutihin ka ng Diyos. O yung ganyan ba? Kakaiba talaga ang pananampalataya. May dagdag na Diyos kasi. Okay? Salamat po sa Ebanghelyo po. Salamat. Amen, amen. Sige po mga kapatid, sino pa po? At kung wala na po, tayo na may marami nang talagang nalaman ngayong araw na ito kay Sister Be, kay Brother Ike at sa ating lahat. Talagang busog tayo ngayong Lunes na ito. Wala na po ba? Kung wala na po, tayo po mag-reflection na at tayo po mga busy na sa trabaho. Sige po, Sister Tin, ang talagang napakabilis sa paggawa ng mga awitin, sa pagbibigay at pagpupur sa